Maayong adlaw tutok mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. O ito pala yung mga nangyari noong namasyal ang mga pamangkin ni mama dito sa aming bukirin to mga inday ho. Ambot kung na-enjoy ba talaga sila doon sa pagpunta doon o wala blahaw. Pero kay siguro na-enjoy gid man sila siguro kay sa traktora palang gani kanina ginlino-lino na sila. Ambot kung buli nila doon kung musta basi nagkarabanog blahaw, hindi lang sila nagsasabi. Dati sako-sakong mga talong yung kinakarga namin at hinahakot dito sa may karo ng traktora. Pero ngayon tingnan nyo bala ito mga inday kay hindi na talong yung nakakarga dito, kundi yung mga kumakain na ng talong ang hinahakot namin dito. Bali kanina bago kami umalis to mga inday, sinamahan ko muna si Papa na manghiram ng traktora doon sa may asosasyon nila. At ang sabi niya ako daw yung magbabayad ng krudo at ang magbabayad din ng arkila nito dahil inaarkilahan ito sa asosasyon kapag hihiramin mo. Baw pagpunta namin dito sa asosasyon, nandito yung traktora pero yung karo na kinakargahan na kanyang ginuguyod sa likuran niya ay wala dito dahil hiniram dito bin. Sabi ni Papa, tapos gid ito daw parang hindi gid madadayon ang pasyal sa bukid haw. Ti ginatawgan-tawgan diri ni Papa si Tito Ben nagri-ring lang yung cellphone ni Tito Ben to mga inday pero hindi sumasagot. Ti piho gid ito parang hindi gid dani to mga inday madadayon ang lagaw-lagaw sa bukid. O tapos mga ilang minuto ang lumipas habang tawag ng tawag si Papa baw dumating dito si Tito Ben. Hindi gid siya nagpapalibak ba? Dito dala-dala niya ang ginuguyod ng traktora dito na karo ho. O kaya pala hindi sumasagot si Tito Ben kay nasa biyahe pala siya at naka-silent yung cellphone niya. O ti nalilipay kami to mga inday at ang sabi ko matutuloy na gid itong pabukid O ti ayun na nga to mga inday noong nandito na kami sa may traktora pinaandar na ito ni Tito Boy. Abay si Lolo ho, holy cam. Kitang-kita gid ang invisible teeth ni Lolo ba? Dito nakasakay na dayon dito pati si Tuto Luis. So abaw sasama pala si Tuto Luis. O syempre ako naman yato mga inday nakabihis na ako ng damit pambahay kay syempre pupunta tayo sa bukid mong. Tapos naiwan ko pala sa boarding house yung mahiwagang si Magol ko. Ate aring sira na si Magol ni Papa, ito na lang yung aking sinuksok At yun na nga bumiyahe na kami dito to mga inday. Dito nang parang mahapon na kami yung nakaalis to mga inday, malapit nang lumubog yung araw. Medyo may kalayuan pa kasi itong aming bukirin. Para hindi mapapagod itong mga pinsa namin, pinasakay na lang namin sa may traktora Noong nakapasok na kami dito sa may bangga, sabi nila, abaw, ang dalan dito pala tuod mahirap gid gali. O mabuti na lang gani dito to mga inday kay si Papa, smooth lang ya mag-drive ng traktora ya. O kay magaling siya mag-drive nito. O pero kung hindi magaling ang mga driver, tapos nagbubutsyog-butsyog pagidabi ang traktora, makakasabi kagi daw na parang mapuputol ang bewang mo daw. Kag daw parang matutuluyan kang maging isang manananggal na wala sa oras. Pagkarating namin dito malapit sa aming kubo itong mga inday, kami yan Tito Jewel kay naglakad-lakad na lang kay sabi niya sa akin parang daw nakikibang daw siya kuno sa kanyang sinasakyan. O kay matyagan niya kuno daw parang matutumba ito ang kanyang sinasakyan niya. Base bala kuno matuto siya balang mag back dive dala front dive how. Diri bumaba na silang lahat ng mga inday. Sa trip? Yes, it's okay. O kaya masayahin ako kay man itong si Lolo ko dito ako nakamana. O palagi ito kasi ngumingiti kahit na walang ngipin. Ang ngiti pa rin yan si tatay Invisible kasi yung ngipin ni Lolo sa ngayon to mga inday. Kag diri si Tuto Luis naman abaw nakatulog. Kahit na grabing undag kanina sa biyahe abaw tulog pa rin siya Ti diri nasaksihan gid nila ang aming bukirin na walang katanim-tanim to mga inday. Dati kasi marami talaga kaming mga tanim na gulay dito. At dahil nga ay followers ko din ito silang lahat na tulad mo na sumasabaybay sa mga simpleng vlogs ko, baw kaya naganyat silang mamasyal dito Ti sabi ko nga sa kanila, pasensyahan nyo lang muna na walang katanim-tanim yung nadatnan nyo dito O kay pagdating ng tag-ulan, magtatanim na ako ng maraming niyog at mga punong prutas dito. Kay para dason bala pag namamasyal dito yung mga followers ko balahaw, medyo magagandahan din bila sila sa paligid kag malilipay sila na meron silang mapupuksi-puksion. Unsa iyong maiingon dito sa lugar natin? Pertigid kalipay namon kay kaayo palanawon. Ay, super nice. So, finally, nakabot na kami dire. So, guys, don't forget to follow Toto Sam. Mustawan ang lugar. Adventure kag labing ang family. As in nami, worth it kadto man kamo di guys. wala pa galing mga tanom diri subong kay patay gid.
Gusto yung maglakatos talong. Walang tuwa nito blamon talong. Ti ngayon pupunta muna kami dito sa may talungan to mga inday. Habaw si Tito kag si Lolo atong nagidya ay dasig-dasig sa kanilang maglakat na dala ng plastik. Ambot kung may maaabdan sila na bunga doon. Ti sumunod din kami doon to mga inday kag nakita gid nila dito yung mga yellow eggplant namin dito. Ha, dito ka lang yan makakita sa bukid ng talong na kulay dilaw ya. O bagong variety kasi ito to mga inday, nag crossbreed kasi yung talong namin at pati yung mainit na panahon. Dire si Tito to mga inday ay namumuksi na ng mga bunga na maliliit dahil hihiwa-hiwain daw niya ito at gagawing adobo mamaya. Pati si Ate Casey ay namimitas na rin ng mga maliliit na bunga habang dala-dala niya yung bibiro ng anak niya. Abay sayang dahil hindi nila naabutan kung gaano kaganda yung mga talong namin dito dati itong mga inday. Pero okay lang yan hindi man maganda yung napuntahan nila dito, at least mga magaganda naman yung mga pumunta dito. Nice. Baw dito parang dumidilim na gidya to mga inday at yung nakuha nilang mga bunga ng talong ay sumusubra na sa isang baldiyo dahil yung iba ay nandoon sa plastic ni Lolo. O natatawa sila dito dahil mga maliliit yung mga bunga ng talong. Abaw napakaliit kuno ng talong, parang wala pang mga buot. Dagko pampitoy. Alanay? Dagko pampitoy. Muna, ipikasen. Subo. Pagkadating nga namin dito sa may kubo, yung mga manok ay umakyat na sa puno itong mga inday. At ang sabi ni Papa, manghuhuli kami ng manok para lutuin bukas. Kaso yung mga manok namin dito ay naubos na yung mga malalaki, bali yung mga maliliit na lang yung natira. O kaya maghuhuli na lang kami at ipapadala na lang namin sa kanila doon sa Valladolid. Tapos kanilang aalagaan at palalakihin. Tapos bahala sila kung anong pagluluto na gagawin nila dyan. O kaya hihintayin muna nating magdidilim dito itong mga inday antes tayo maniningit ng manok. Diriho, binuksan ni Tito ang pakwan na nakita niya kanina doon sa may talungan at nakita niya gid na hinog gid pala talaga. Totoo Sam, salamat gid sa imo sandiya bisan Tamis putod. perti ka layo di gin bilinan mo gid kami sa sandiya bisan na mo lang kadako. Salamat gid Totoo Sam. Maya-maya pa dito itong mga inday ay dumilim na dito yung paligid. At dito na kami niningit ng manok O pag naghuhulo na yung manok sa may sanga, iilawan mo lang ng matayog na ilaw yung mga mata niya. Tapos sisingiton mo ng kawaya na mahaba na meron siyang matutungtungan. O tapos dito may nakuha na kami. Unti-unti naming ibababa iyan habang si Papa naman nakaabang sa ilalim para dadakpin yung mga paa niya. Piho gidang manok dalasa gidang manok daw. Baw diri kay yung manok to mga inday ay diri lang nakahulon Tigin ilawan na ni Bunso ang mata niya tapos ginsungkit na ni JL. Baw alam man ng manok na sinusungkit pala siya. Ayun lumukso ang manok Maslagkilo mata to. Madakpan. Tapos gid ito lagsi namin ito maka-ehersisyo gid tayo nito ng lagas-lagas sa manok. O dito sabi namin sa Bunso, ilawan mo yung mata bala, yung mata. Mata lang. Tapos si nung Jewel dito gintiid niya sa may likuran ngunit napaslawan. Abaw tumakbo ang manok pa itaas tong mga inday. Baw diri medyo na corner yung manok sa may kasiutan na hagunoy at tinumbuan man dayon ni nung Jewel. Timan dakop ka man gali. Sabaw manok ba? Naduot mo tanong. Dito ay dinagdagan pa namin ng isa yung manok to mga inday para alagaan din nila doon sa kanila. Dito nga ay pinasok na namin sa sako yung 3 manok para I love you blahaw. Hinto. Dito kinarga na namin yung isang kalahating sako ng vermicast dito to mga inday dahil si Ate Casey ay mahilig itong magtanim ng mga bulaklak kaya binigyan namin siya ng pampataba sa halaman niya. Tapos na naman ding adventure. Diri nagsakay na ang lahat ng mga pasahero ni Papa dito to mga inday dahil mapupuli na kami kay gabi na. Kaya umakyat na rin ako dito at mag-uuyat na ako baka mahuhulog na naman bla ako sa maling tao. Kahit na sa maliit lang bala na panahon ay naipasyal ko din bala sila dito sa may bukid. Sabi nila na enjoy naman daw sila. Kapag kami ay makakapundar-pundar na rin ng panggastos itong mga inday balang araw baka mapapaganda na namin itong bukirin namin para pag bumisita bala kayo dito ay meron kayong magagandang matatanaw dito. Dahil uuwi na kami itong mga inday. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ingat!